Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Bloody Friday, November 14, 2025. Laglag na naman tayo. So, another low, yung index natin. Ano nangyari sa market natin yan? Ang lakas ng ang lakas ng drop natin. Pero nung umaga, first half ng market natin, verde tayo, di ba? So, bala ko pa naman bumili ng mga stocks kanina. Pero bakit ganun? Bigla nag-drop yung index natin after ng second half. Dire-diretso na siya eh. So, nag-close tayo 5,584.39. So, negative 2.49%. Pero, ang net foreign sale, 104.62 million lang. So, ibig sabihin, mga locals yung no, yung lumabas dito sa market natin. So, very bad, no? Lahat ng pag-uusapan natin dito, maliban kay Birit at saka si X is bumagsak. So, si Plus siguro humila ng market natin kasi drop siya ng more than 8% sa market natin. Pero yung pinaka-catalyst, bakit siya nag-drop, ang sinasabi nila sa mga discussions dito sa Instagram, si Saldico kasi yung kanyang, parang meron siya mga statements na binibigay, allegedly, di ba? So, parang dinadawit niya si BBM kasi siya daw yung nag-approve ng 100 billion budget na insertion doon sa mga appropriations na ginagawa nila. Okay, so isa yon. Most likely kasi okay tayo ng umaga tapos bigla nag-drop ng pa second half yung market po natin. Pero second na pinaka main reason kasi ang baba naman ng net foreign sales. So mga local siguro yung madalas karamihan lumabas yung global market. Ewan ko lang kung napansin nyo, US market, so pangalawang araw na para magda-drop siya. So ngayon yung futures niya, pangit siya. Kagabi, malalakas yung drop nila. So kung papasin mo, pati Europe, laglag din. At majority ng mga Asian stocks natin o indices, laglag din po sila. And ang pinakamalakas yung drop ngayon, si Bitcoin. Ayan, 96K na lang si Bitcoin natin. Okay, so kung kailan mag-December, kung kailan papasko, saka naman mapula yung mga alaga po natin. Okay, so anyway, tignan na lang po natin sila, pag-usapan na lang natin. So, support na lang siguro ang karamihan na hahanapin natin. So, LC, yung dapat pala si Plus, no? Yung nandito sa unahan ko. So, representative ng pati mining stocks, laglag din. So, negative 7.61%. Pero sa blue chips, ayan, ang dami pong laglag. So, sina Ali, sina BPI, Ayala Corporation, Metrobank ICT. Si Manilid lang ng Verde dito eh. At saka yung buong PSC natin, laglag. So, next si Bloomberry, nag-drop din siya, 8.47%. Meron siyang maliit na net for a buy, 2.62 million. Tapos si Plus, ito siguro humatak ng husto, di ba? Kasi mabigat to eh. So, negative 8.29%. So, pero meron siyang 35.38 million net foreign buy. Parang ang negative catalyst yata ni Plus yung merong mga nagbebenta ng mga executives natin. Okay? And then si Birit, baliktad naman yung galaw niya. So, nag-spike siya. Mas mataas pa to ng 9.76% yung closing niya eh. Mas mataas pa to kanina, pero profit taking siguro. So, meron siyang 1.05 million net foreign buy. And then si SurePass, kung papasin nyo, mga 3 araw na yata to na meron siyang volume. So, pinitik na siya. Nag-up siya ng 15.54%. Meron bang big news dito kaya no? X natin. And then si IMI, nag-drop ng 8.48% pa. Lalaki na mga drop ng mga stocks natin. Okay, iingat na lang muna. So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold. Malaki po yung risk natin ngayon dito sa market. Kasi parang babagsak pa tayo eh. Kung bumagsak na tayo 5.5, pinaka next na support natin, nasa 5,400 level na lang siya. So, doon na nga, parang pandemic na yung markets natin. Okay po. So ayan. So, sa social media, follow mo lang po ako dito sa ating Palapit Trader. As usual, na YouTube channel, subscribe ka na lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, ayan, gumanda na yung view natin kahapon kasi nga, sa 2 days na, na verde yung index natin sa closing. Although meron tayong 400 million na net foreign sell kahapon. So, pero ngayon, ewan ko lang kung meron pang sumunod na
mga about sa stocks natin. So medyo masakit yan ha. So 5,400 yung index natin. Company reviews. So weekends naman. Sample trade sa market. Aral na lang ulit tayo. Basic indicators, technical analysis. So magdo-double bottom yung RSI natin. Fundamentals, yung mga risk management and basic learnings po sa market natin. And then follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto to. Pero parang natitempt akong bumili ng ng cryptos natin kasi baba na niya ngayon, di ba? Hindi natin matansya kasi yung bottom pa niya, pero minsan nagba-bounce siya pag ganyan kalalakas yung drop niya. Follow mo din po ako sa social media, Facebook account na Palabi Trader or dito sa Facebook page na Palabi Traders natin. So good times or bad times, vlog tayo and then para maalam natin nangyari dito sa market. And then Bodega Peak, check mo na lang. Tapos yung ating Twitter. So, himala, naglabas na rin ng summary si Philippine Stock Exchange. So, okay. So, silipin natin. Sino pinakatinamaan? Services, no? Okay, services yung pinakatinamaan. Nag-drop siya ng negative 3.11%. Yung all shares natin, majority ng stocks, umabot pa pala siya ng negative 4%. So, followed by, mining pala. O, ayan, tinamaan yung mga mining stocks. Pero di ba dapat, sabi nga natin, pag bumabagsak si US, umakit yung gold. Silipin natin mamaya. Negative 5.28%. Galit na galit yung mga investor natin, no? Pupula, services, minus 3.11% nga siya. Okay, so no choice, watch mode. O kaya, antayin natin mag-recover yung market. Ayan. So, Philippine President Ferdinand Marcos announced that his administration kahapon pa naman to, will increase spending to boost the economy. Good news sana, di ba? Pero hindi. So markets bleeding. What's your read on this drop? Sabi ni Investagraphs. Bloomberg reported a 95% drop in net income. So ito na yung isa sa mga negative catalyst natin. IRIT reports 39% income jump. Kailan hindi ko nakita yung closing niyan. Tapos si Nickel, third quarter is up ng 116%. So, nung alas 12, ayan, balance pa tayo nung alas 12, plus 0.23% pa tayo ng first half ng market. Pero makita mo, pababa yung biglang nag-drop yung index natin nung second half. So, AGI plus 3.9%, hindi sa close to sa alas 12. GTCAP 2.73, Avoites 2.07. So, ang naglag si Pure Gold at saka si A-REITs. Okay, so si Pure Gold binawi din yung bounce kahapon. Kala natin yun na yung mga good sign na mag-start na yung mga blue chips. GGS, ang 9 months niya, ano ba to? Q3 plus 23%. Okay din yung punta niya. Maynilad fell pero nang bumawi ngayon. DMC, 3 billion Palawan plant expansion. Okay, Aussie unit of ASEN secured offtake contracts for solar output. Okay. Kala ko nga si Villar ang ibabagsak ng mga ng mga traders. Kasi Villar land losses trillion peso status. Haven yata yung tiyatamahan, no? After nearly 50% price drop in 2 days. Ayan. Pero nag-bounce si Birit saka si BLL. So top sa closing na ba to? Top movers o top losers to, no? Ayan, no, si Plus, minus 8%. Okay? So, nung closing natin, tatlo na lang yung natira pala na berde. AGI 1.57%. Maganda kasi yung earnings niya. And then si ASEAN 0.44%. Avoites 0.41. So, tinaman si Plus minus 8.29%. Nag-negative 7 din pala. O, kinain din ni Pure Gold yung galawan pala niya, no? Ayan o, minus 7%. A-rate, minus 4%. AC, minus 4%. Converge, minus 4%. Okay, hopefully mag-bounce naman tayo by next week, Monday. So, wala pa, pag meron siguro net foreign buy yun. Medyo pwede yun, no? Okay, so Ayala Corporation, net income, okay naman siya, 46.3 billion. Okay naman yung income niya. Ayan, increase by 4%. Ayan, takbuhan lang talaga. Alas 2, bago mag-pre-close, marami din sila, no? Jollibee, AGI, pero mas marami pa rin yung drop. Umabot pa pala ng 10% yung si Plus natin. Nako, takbuhan na. CLI, profit plus 6% in strong dismint
Demand, ABA, so nag-return sa profitability. Ito nakita ko si hinahype si OGP. Ano ba meron? Begins trading, ito yan. On the OTCQX, best market in the United States under the symbol OGPIF. Ayan. Meron siya representative dun sa US. Okay? Ayala, alam na natin yan. SurePass. Okay, ito na yata ang catalyst. To undergo equity restructuring to limit its 3.2 billion deficit of December 31, 2024 by applying its additional paid-in capital for 3.7 billion. So magre-restructure si SurePass. Costco, reported 6% rise in 9-month net income. Okay. So plus, ano ba to? Kahapon yan. So hindi ngayon. GGS, okay yung earnings. Goes in the books. Ayan, titira ni Bilyonaryo si Bilyar. Why Bilyar City's 1.3 trillion land valuation didn't survive audit and how PNA force a reset. Okay? So auditing giant Punong Bayan and Araulo has singled out Bilyar Holdings. Ayan. Si Haven to, di ba? Bilyar Land Holdings. Okay, so pero umakyat yung ibang stocks yan. LTG hits record January-September profit at 22.57 billion pesos. Vitarich, medyo mababa yung earnings. Third quarter. Share buyback, SM, SMPH, MEG, at saka si Ali. Ayan. Ongoing pa rin share buyback si Ali. Tapos SM reports consolidated net income of 64 billion, up by 6%. Maynilad, ayan, ito siguro catalyst yan. 18% up siya, no? 9-month profit growth. Macro Asia, Vision, Mother Subsidiary expects to sustain 10% profit growth. Okay? Nung umaga, okay din yung US, oh. Asian markets. Bakit sa close natin? Ano ba, shutdown pa rin ang US, di ba? So, hindi pa rin naayos yung nila, yung sa government nila. Pero ba't kailangan, ang laki naman ng damay sa Philippine stocks natin. Okay, so patras ulit, or rather, sorry, mamaya pa pala yung patron natin. So, okay, so tingnan natin yung galaw ng index natin. Okay, hindi ko nabuksan yung patron natin. So, very bad. Yung index, magdo-double bottom na tayo o pwedeng mas mababa pa sa RSI 23, no? Yung pinakamababa natin last time. Kasi halos pabagsak pa rin. Naku. Sinusukat-sukat pa naman natin nung isang araw na sabi natin pabalik na sana MA9 tapos biglang binuhusan yung index natin. Okay? So, laglag yung RSI, laglag price action, and then laglag yung index natin. So sa 5-minute chart, tinitignan ko siya kanina. So dire-diretso, oh. Tapos may biglang gap down pa yung index. Oh. May konting bounce siguro tayo by next week. Kaya lang, hindi natin alam kung babalik siya doon sa trend kasi nagbi-breakdown yung yung candle natin. So medyo malapit na tayo sa lalim ng index natin, no? Simula pumasok akala ko kay Duterte yung pinaka-bad na structure natin. Ito, explainable to kasi yung pandemic pero parang kay BBM pangit yung yung market talaga. Okay, so mukhang eto na. Yung baba na sinasabi natin last time, 5,300 o 5,400 level. Yung next na support, medyo malalim-lalim to. Kapag nagbenta pa rin yung mga traders natin by next week. No choice naman tayo dyan talaga. Antayin natin bumalik yung foreigners. So 104 million net foreign sell and drop tayo ng negative 2.49%. Okay? So nakita natin yung mga big caps. Dito tayo sa mga winners. Ayun mga BLL stocks yung umarangkada. So nanguna dito is si BRN pala pinakamataas, no? Ayan, Pinamp. Tapos si X, 15.54. Ayan, no? So binomba siya, no? Okay, lugi pa rin naman. So tignan na lang natin mamaya. Tapos si BRIT, 9.76%. Pabalik. Si SPC, 4% up. Si walang volume si Aslag. Hanap tayo na may volume. ATI, so 2.7%. And Maynilad, 2.07%. Konti lang, di ba? Yung umakyat sa market. So mas marami dito. Si Haven nga, oh. Flooring ba natin is 50 o 30%? Flooring to, no? Flooring. So 30%. Ayan. Pangalawang araw na pala si
Dapat pala ito sinama ko sa listahan natin. Hindi si Birit. Ayan. So anyway, sukatin na lang natin. Ayan. So 50% drop na siya in 2 days. So di ba dati, tataka tayo, ba't akyat ng akyat si, si Haven? So yun pala, tumataas ng tumataas yung, yung valuation niya. Hindi nagbago dito, no? Titignan ko yung total revenue niya eh. Ayun, 5 billion dito. Tapos biglang nag 1.2 billion. Okay. So magbabago yung review. Pero very bad para sa investors niya kasi 50% drop. Ayan, ingat tayo sa Villar stocks. Kung kailan magbabounce, ipa-price in nyo muna siguro yung yung valuation, pagbabago ng valuation niya, no? Hindi ko nabasa kung ano yung nangyari dito kay Haven. So 29.98%. Nakatutok ako dun sa maalaga ko na pabulusok. Ito pala pinakamalakas yung drop. Pero konti lang yung volume niya, no? 700K lang siya. Okay, Mark Ventures, kinain niya yung gains niya, no? Tagal umakyat pero September, August, September, October, November, as one day, biglang nag-drop. 12.5%. Okay. So, IMI, drop din siya, 8.48. Pero ito, nagre-retest ng support. Bloomberry, so drop, 8.47. FNI, trap talaga to si FNI. Minus 8.4%. Si Plus, minus 8.29. Okay, na niya yung gains natin. Tapos si LC, minus 7.61. Representative natin sa mining. Apollo, minus 7.5. SCP, minus 6. Breakdown. Nickel, minus 6. Nag-doji pala siya kahapon, no? Tapos si ABA, pero ito okay na yung earnings na ito. Minus 5.26. Ang dami. And then, Megawide, nag-breakdown din, minus 5.23. And lastly, si Converge, drop 4%, APX drop 4% din. Okay, sakit sa mata. Maalaga natin. Okay, so investor mode. Investor mode tayo, no? Hindi tayo trader mode for the month of November. Patapos pa second half na tayo. Okay, so yun po yung mga major na galawan sa index. Ingat, ingat. Tapos sa global market, ang alam ko nung una, ito yung reason. Kasi kagabi, kung titignan mo yung US market natin, ayun ang laki ng drop 2%. Lakas din yung drop nila, correction. Tapos ngayon yung futures drop pa rin. So S&P minus 0.31, the futures minus 0.19, tapos si Nasdaq minus 0.58%. Ayan, tignan mo sa Europe, ang lalaki din, no? 1%, halos 1% din. And dahil sa Asia markets, ang dami din laglag, oh. So, interest rates lang yung nababasa ko na pinag-uusapan nila, pero may ibang iniinda tong global markets natin. Okay? So, pero dito, mas malala sa crypto natin kasi nag-drop siya ng, ayan, 96K na lang si crypto, 5%, 9% drop. Opportunity kung medyo wala kang hawak ng mga cryptos. Bitcoin, 96K, Ethereum, 3.1K, XRP, 2.2, ayan, 10% yung drop. BNB, 914, Sol, 140 na lang ulit. Drop na 9%. Tapos si Dodge, 0.16 ulit, minus 7%. Okay, opportunity para sa bounce ulit. So, hopefully hindi siya didiretso over the weekends naman. Okay? So balik tayo dito sa index. Pag-usapan natin yung trending stocks. Ayan, nawawala yung internet. Okay, so unahin natin yung malaglag natin. Lipanto. So tignan natin yung galaw. Balik sa ilalim yung maalaga natin. At since medyo solid yung yung kandila natin, maghanap pa to ng mga Dow-G bago siguro mag-recover yung mga price action natin. So bumalik sa ilalim yung RSI ni LC, napunta sa bear condition na yung mga mining stocks natin. So tapos yung MACD natin, pababa na rin yung direction niya. Yung nagre-recover siya pero bigla kasi binawian ng price action natin. Ayan. So hopefully magstay lang siya kasi malakas naman yung support niya dito sa area natin malapit sa 0.16. Okay? So nag-close po siya ng 0.17 minus 7.61%. So lahat naman ng mga mining related sa PX, drop din siya. So tingnan natin yung gold. Baka nag-drop din yung yung gold natin. Okay, nagda-Dow G siya, pero umakyat pa rin naman siya, di ba?
So babawi na lang siguro yung gold natin kapag ano, maganda na ulit yung candle ng gold global price natin. Okay? So yun lang yung nakita natin kay LC. Next, ano ba yung kasi si ano? So bagay, pwede kang magturo kasi yung magturo, di ba? Si Saldico. Ayan. Tapos si Bloomberry, next natin, na mga laglag. Malakas din yung drop na ang mahirap dito na bi-break yung mga support natin, no? Okay, ano ba yan? Malaking triple bottom si ano. Bloomberry natin. Ang problema sa kanya, downtrend yung ano niya, yung peak ng mga price action natin. Ayan, no? Okay. Tapos nag-breakdown pa dito. So, mababa kasi, negative siya ngayon, no? So, lugi-lugi pa lang ngayon si ano, Bloomberry, oh, negative 1.75 billion. Mahina yung earnings niya. Okay. So, nagdo-double check dito sa oversold condition and parehas yung RSI at saka MACD at saka yung price action natin na pababa. Okay, so nag-close 2.7. Ba't kaya lugi si ano? Si Bloomberry, no? Minus 8.47% drop and 2.62 million net foreign buy. O mahina yung mga ano, pasugalan ni ano, Mr. Enrique Rason. Okay, next. Plus, nako, goodbye sa ano, sa gains natin. May gains na tayo dito kaya eh. Kay Plus, okay. So, ayaw niya. Negative 8.92%. Naglagan. Nauntog, no? Ito nga pala pinag-uusapan natin na hindi maka-get over sa ano eh, sa MA 100 eh. Natuluyan si ano, si Plus natin. Hopefully sideways lang yung pupuntahan natin or mag-reject lang malapit dito sa mga support levels naman. So okay pa yung RSI niya pero pabalik ko yung direction. Nasa RSI 51 and okay pa rin naman yung itsura ng ano, MACD formation. Kailan malaki kasi yung drop natin for today's trading. Hindi na yata makakabawi yung ano, golden hands natin dito kay ano, kay Plus. Okay? So ingat sa mga pabili pa lang. So pero meron siya ano 35 million net foreign buy. Mm. Pero kinaya niya yung ano, yung mga gains niya. Okay, so 24.35 and negative 8.29%. And then tignan nga natin saglit si ano si Haven. Ito dapat pala yung nilagay ko sa ano, pag-uusapan natin. So laki ng drop, no? Okay, ano kaya yung chismis dito? Net income minus 50%. Ngayon lang siya naglabas ng mga earnings, oh. Annual, okay naman siya sa earnings niya. Second quarter, up siya. 26%. Kasi, kaya lang kasi nagbigay siya ng, ayun, third quarter, o biglang net income, 147 million. Nagbigay siya kasi ng impression na mali yung ano niya, yung mga, hindi mas, tama ba yung term na dinaya? Hindi naman siguro, no? O, parang siya lang kasi bibigay ng valuation ng ano niya ng mga assets niya. Siyempre, tumataas nga naman yung presyo ng mga lupa, mga properties, di ba? Habang tumatagal, pero nag-exaggerate yata talaga to si ano, si dito sa mga bilyar stocks natin. Pero ang pag-usapan natin pala dito, si Birit. Ayan, lumalaban si ano, si Birit natin. So, meron pa siyang dividends na 3%. Up siya na 9.76%. Laki na rin ng ano na recovery niya. Okay, halos 19% mula mag-breakout. So, nag-close siya 1.35 and 1.05 million net foreign buy. Lalagyan ko lang siya ng ano resistance dito sa 1.42. Medyo bad yung impression ko sa kanya dahil sa kasi mga properties din naman to eh. So hindi kaya nagkamali din siya ng ano valuation dito sa mga related sa stocks natin. Pero yung pinapakita ng price action, syempre, tama, nasa recovery nga yung stock natin. Ayan. Syempre, ang susundin natin kung ano yung ano, price action regardless ng sentiment. Kasi yung ibang stocks natin, okay naman, kumikita naman sila, pero bagsak bagsak ng bagsak yung price action. Okay? So 1.35 up ng 9.76%. And then X, binomba si X natin. Mukhang may gusto silang gawin dito. So nag-spike siya pero nang ipit dito sa bandang taas sa 0.24. Ilang percent na to? May mga volume siya eh. 20% up na. No? Ayun o. So makikita mo talaga no kung gusto nilang bombayin after na makapag-accumulate sila yan. After ng news, umakyat siya. Ang baba ng revenue niya, no? 59.71.
million na lang. Mali yung mga investment niya, no? So, nag-invest siya sa mga overseas na digital products. Pero siguro kung sa AI siya napunta, pwede pa, no? Si X natin. Nauuna si ano, di ba? Apollo, may mga pa-AI siya. Okay, so nag-close tayo ng 0.2230. Hopefully, bumalik dito sa mga holders. 15.54%. Ito kasi pinaka-resistance eh. Negative 2.3K net foreign buy. Kailangan overbought na. So, super bullish na yung ano, yung price action ni Shorepass. Okay? Tingnan natin. Malay mo, bombayin ulit. Kasi may volume siya ngayon, no? 7 million yung ano, pumili sa kanya. And then lastly, si IMI. So, nag-profit taking na after 3 days na sunod-sunod na pataas yung ano, price action niya. Ayan. Trinit niya sa Dow G yung ano, yung galaw natin sa kanya kapon. Okay, so nagre-retest na support. O baka dito pa, hanggang dito sa 2.4 bago natin makita kung didiretso pa si ano si IMI natin. So catalyst niya is yung magandang earnings. So bumalik ulit yung RSI. So nasa loob ulit ng RSI 70. And then okay yung mga direksyon ng indicators natin. Malakas yung drop niya. 2.59 yung close, minus 8.48%. Meron siyang 644K net foreign sell. Malakas yung drop pero overall picture okay pa rin, di ba? Kasi ano naman, uptrend yung galawan niya. Okay po, so delikado ng market natin nakakatakot sa kanya. Papunta sa ano, wala namang naka-shutdown na company pero papunta tayo sa ano, pandemic levels natin. Tapos ano, mahina pa rin talaga yung piso. So hindi nagbabago yung ano yung $1 is to 59 peso. So hopefully naman hindi ganoon katagal yung ano, yung drop natin. Kainin niya yung buong November pero pagdating naman December, meron siyang tinatawag natin na Christmas rally. Hopefully. Cross fingers. Kasi ang sabi, medyo malapit na mabigyan ng disposition yung mga yung mga involved sa corruption. Okay po. So hopefully, mas maganda yung galaw natin by next week. Enjoy na lang natin weekends. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaver Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Pick, Twitter, Patreon. Sa mga gusto ng sumali sa group natin, sali lang po kayo dito. Pwede rin dito sa YouTube natin. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.